Ang pangit tingnan kung ang asawa mo ay nag-asawa ng iba. Pero mas pangit tingnan kung may dalawa kang asawa at magkapatid pa. Nakatira kayo sa iisang bubong, at tanging kwarto lang ang pagitan nun. Sino ka sa dalawang ito? Ano nga ba ang gagawin mo kung nasa ganitong sitwasyon ka na? Mas pipiliin mo ba itama ang mali? O paninindigan mo na lang na yung mali ay maging tama? Magandang araw po Papa John. Ako nga pala si Edmir 39 years old at taga Negros Occidental. May isa akong kapatid at si Grace yun. Bata pa lang po ako ay may lihim na akong galit sa aking ina. Galit na matagal ko nang kinikimkim sa puso ko. 7 taon gulang pa lang po ako nang nag-alis si mama at magtatrabaho daw sa Manila. Dahil mahirap daw ang buhay namin. Hindi daw kasi kaya ni Papa ibigay ang mga pangangailangan ni mama. Gusto kasi ni mama yung may maayos na buhay. At lagi dapat na may iuuwing pera si Papa sa bahay. 3 taon pa lang si Grace noon nang iwanan niya kami. Aalis daw siya para gumanda ang buhay namin. Aalis daw siya para may pambaon daw ako sa school. Umiiyak pa ako nung araw na umalis siya. Ayaw na ayaw ko talaga siya umalis noon. Gusto ko ay kasama ko lang siya. Gusto ko ng kompletong pamilya. Gusto kong may tatawagan akong mama pag galing sa school. Gusto ko may mag-aasikaso din sa amin ni Grace, kaso mas pinili ni mama ang umalis. Kaya nang umalis si mama, nalipat sa akin ang responsibilidad na mag-alaga kay Grace. Si Papa lagi siyang wala sa bahay. Sa madaling araw pumapalaot si Papa para manghuli ng isda kasama ang tiyuhin ko si Tio Berto. At pagkakadating naman, kakain lang siya at aalis din para ibenta ang isda. Maswerte na yun Papa John kung mauubos niya sa umaga, at pag hindi naman muli niya itong inilalako sa hapon. Wala po kaming sariling bangka. Sama-sama lang po siya sa tiyuhin ko kaya maswerte ang papa ko pag marami ang nakukuhang isda. Pero minsan talaga kinakapos din kami kaya mas pinili ni mama ang umalis. Pumayag naman si papa umalis si mama dahil gusto din ni papa na magkaroon ng sariling bangka Papa John. Sobrang laking bagay kasi dito pag may sarili kang bangka. Pag may bangka ka kasi, matik na may isang party ka na, ibig sabihin pag 3 kayong magkakasama sa pangingisda, hahatiin yun sa 4 at 2 ang party mo dahil sa iyo yung bangka. Yun ang pangarap ni Papa, na pangarap din ni Mama. Masipag naman po si Papa. Sobrang hirap lang po talaga ng buhay pag kulang ka sa kagamitan. Pag nabili na daw ni Papa ang mga yun ay uuwi na si Mama. Mag-iisang buwan na nawala si Mama, tumatawag naman siya sa amin. Para makausap kami lagi, hanggang sa nakaisang buwan na si Mama sa Manila. Masayang masaya kami ni Grace dahil nagpadala si Mama na pambili ng fried chicken Papa John, binilhan din kami ni Papa ng mga damit at sapatos para daw sa school ko. Ganon pala ang pakiramdam pag may sapatos ka na, parang lahat ng classmate mo ay nakatingin sa'yo. First time ko lang po kasi na nakapagsuot ng sapatos Papa John. Sobrang saya ko. Ganon pala ang pakiramdam pag may pera ka. Pag hindi ka kinakapos sa pamumuhay. Kaya lalo ko pang ginalingan ang pag-aalaga ko kay Grace, kahit na mahirap gawin yun. Pag pumapalaot si Papa, walang maiiwanan kay Grace kaya sinasama ko na lang siya sa school. Masaya naman akong nakikitang masaya si Grace. Mabait naman ito. At wala ako masyadong naging problema dito. Hanggang sa nakadalawang buwan na si Mama kaya naman nagpadala ulit ito ng pera kay Papa. Nagbili lang si Papa ng chicken at yung iba ay itinabi na. Para daw makapag-ipon agad si Papa at makabili na ng bangka. Ang saya-saya ko nun Papa John. Dahil hindi na kami kinakapos sa pagkain araw-araw kasi may trabaho na si Mama. Walang araw na hindi ako nagdarasal na sana makapag-ipon na si Papa ng pera para makauwi na si Mama. Mas gusto ko pa din kasi na nandito si Mama. Simula nung umalis siya hindi na ako nakakapaglaro ng maayos. Simula nang umalis siya nasa akin na din ang mga gawain sa bahay. Simula nang umalis siya wala akong ibang hinangad kundi umuwi na siya. Namimiss ko na si Mama. Lagi ko na lang iniintay ang pagdating niya. Na sana isang araw pag uwi ko ng bahay galing school ay andyan na si Mama. Hanggang sa isang araw, pagdating ko galing school. Wala si Papa. Kaya nagtaka naman ako na. Nakita ko ito sa kapitbahay namin na nakikipag-inuman. Alam kong walang pira ito dahil nagbili siya ng isang sakong bigas.
At hindi din naman ito pumalaot kagabi. Naisip ko na baka ginastos niya ang padala ni mama na nakatabi sa cabinet. Kaya agad ko itong tiningnan. Napaiyak naman ako nang makita kong nakakalat ang mga damit ni mama sa loob. Ang pera na nakatabi ay wala na. Anong nangyari? Bakit ang gulo-gulo ng mga gamit ni mama? Katulong ko si Grace habang pinupulot ko ang mga gamit ni mama nang dumating si Papa. Huwag mo nang pulutin yan. Galit na sabi ni Papa at kinuha ang mga gamit ni mama at dinala sa labas ng bahay. Nakasunod pa ako nun kay Papa. Hinihila ko ang mga damit ni mama para wag lang itapon ni Papa. Sa pagkakataon na yun napaiyak na ako ng todo pati na din si Grace. Bakit po ba pa? Anong nangyayari? Paano pag umuwi na si mama? Anong isusuot niya? Sambit ko habang umiiyak. Hindi na uuwi ang mama nyo. Sigaw na sagot ni Papa. At lalo naman akong umiiyak nang marinig ko yun. Hinding-hindi na uuwi ang mama nyo. Dahil nag-asawa na siya ng iba. Dugtong pa nito. Sa pagkakataon na yun napaiyak na rin ng tuluyan si Papa. At, this is my first time na makita si Papa na umiiyak. Habang yakap kami ni Grace bumubulong siya na hindi niya daw kami pababayaan. Kami daw ang buhay niya. Wag na daw namin asahan si Mama dahil masasaktan lang daw kami. Wag na daw namin antayin si mama dahil hindi na ito darating. Wag na daw namin antayin si mama. Dahil may iba na itong pamilya. Wag na daw namin antayin si mama dahil may mahal na itong iba. Sambit ng aking ama na patuloy pa rin sa pag-iyak habang yakap-yakap kaming magkapatid. Kaya simula nun, ay nagalit na ako kay mama. Pero gusto ko pa siyang bigyan ng pagkakataon. Isang beses tumawag siya at gusto daw kaming kausapin na magkapatid. Kukunin daw kami dito sa Negros at dadalhin daw kami sa Manila. Pero hindi kami pumayag. Hindi din pumayag si Papa. Kaya walang nagawa si Mama. Simula nun hindi na kami kinuntak ni Mama. Wala na din kaming balita sa kanya. Kaya lumaki kami ni Grace sa piling ni Papa. Nakapagtapos ako ng high school nang walang nakukuhang suporta kay Mama. Lahat ng yun kinayod ni Papa ng mag-isa. Nakalimutan na talaga kami ng tuluyan ng aking ina. Akala ko gano'n na kami habang buhay. Akala ko okay na kami lang. Sa haba ng panahon na ganito, naging kontento na magbuhay namin. Di ko akalain na isang araw darating ang araw na may biglang babalik pala sa buhay namin. First year college na ako noon. Isang araw pag uwi ko. Malayo pa ako ay may natatanaw na akong bata sa harap ng bahay namin. Pero hindi ko nalang pinansin yun. Kaya diretso ako ng lakad nang biglang pagdungaw ko sa pinto. Laking gulat ko nang makita ko ang aking ina. At nakita ko si Grace na nakayakap ito sa kanya. Si Papa naman parang okay lang sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat na reaksyon ko ng mga oras na yun. Galit, puot, at pagkamuhi ang naramdaman ko sa kanya. Nalaman ko din na anak niya pala ang batang nasa labas. Gusto ko sana silang itaboy Papa John, gusto ko sana silang paalisan dito sa bahay. Pero pag nakikita ko ang batang kasama niya, naaalala ko nung mga araw na iniwan ako ni Mama. Ganong edad din ako nung umalis si Mama. Bigla akong naaawa sa puntong iyon. Halos lumuhod si Mama sa lupa para lang kausapin ako. Pero nagmatigas ako. Sa oras na din na yun Papa John umalis ako ng bahay. Dahil hindi ko matanggap na dumating na ang aking ina. Paano nagagawa ni Grace na tanggapin ng ganun lang si Mama? Di ba nga 3 taon lang siya nung umalis si Mama? Ako ang nagpakapagod na mag-alaga sa kanya. Si Papa bakit ganun? Bakit ang bilis makalimot? Bakit ang bilis niyang tanggapin ang mga pagkakamaling iyon ni Mama? Hindi ba siya nahirapan? O ako lang ba ang nahirapan nung umalis siya? Tuliro ako na naglalakad palayo na di ko alam kung saan ako pupunta Papa John. Ang hirap ng sitwasyon ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ako gagaya kay Mama. Kaya sinabi ko din na kahit kailan hindi ako magpapaluko sa babae di katulad ni Papa. Ayaw ko nang niluluko ako. Ayaw ko lahat ng ginawa nila. Galit ako sa kanila. Pansamantala ay tumuloy muna ako sa kaibigan ko Papa John. Kinabukasan ay naghanap ako ng trabaho sa isang fast food dito sa malapit sa amin. Para hindi ako maging pabigat sa tinutuluyan ko. Natanggap naman ako agad, kaya ang ginawa ko sa umaga nag-aaral ako, at sa gabi ay magtatrabaho.
Sobrang hirap ng ginawa kong iyon, Papa John. Pero kailangan kong tiisin para may maipagmamalaki ako sa magulang ko. Gusto ko balang araw malaman nila na malayo ang nararating ko, lalo na si Mama. Isang buwan ganon ang routine ng buhay ko. Nakakapagod pero kinakaya naman. Paminsan-minsan ay binibisita ako ni Grace dito sa work ko, at kinakausap ako na bumalik na sa bahay pero hindi ko siya kinakausap ng maayos. Lagi ko siyang pinagtatabuyan para umalis siya. Unti-unti ay lumalayo ang loob ko sa kanya, dati ako ang kakampi niya, sakin lang siya nakikinig. Pero ngayon hindi na. Ako na nagpakahirap alagaan siya, iniwan na din niya. Mas pinili niya si Mama. Sa pagtatrabaho kong iyon sa fast food ay nakilala ko naman si Vivian, Papa John. Wala siyang kaarti-arti sa katawan. Maganda siya, at mabait. Sayang nga dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Meron daw itong pinag-aaral na kapatid. Siya daw ang tumutustos ng pag-aaral dito. Mas matanda siya ng 3 taon sa akin, Papa John. Nalungkot naman ako nang malaman ko na hiwalay na ang mga magulang nito. At doon daw sila nakatira sa lolahin nito, kaya kailangan niyang magtrabaho para sa kapatid niya. Para makapagtapos ng pag-aaral. At dahil dito ay lalo naman akong napahanga sa kanya. Kaya naman habang tumatagal ay lalo akong napamahal sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay siya ang makakaintindi sa akin. Pakiramdam ko parehas kami ng kwento sa buhay. Kaya naman sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Habang nag-aaral ako sa umaga, minsan ay nalilate ako pumasok sa trabaho. Malaking tulong naman ang ginagawa niyang pangungumusta niya sa akin. Para maging madali ang aking trabaho. Sobrang pagod talaga, Papa John, pag pinagsasabay ang trabaho sa pag-aaral. Sobrang hirap. At sobrang nakakaantok ng aking ginagawa. Halos kulang na ako sa tulog at pahinga. Pero dahil nandyan si Vivian, gumagaan lang ang trabaho. Feeling ko kasi pag nakakausap ko siya hindi ako napapagod. Kaya naman hindi nagtagal ay nagpakita na ako ng interes sa kanya. Lagi ko siyang dinadalhan ng fried chicken dahil paborito niya at sabay kaming kumakain. Hindi naman nagtagal ay umamin ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. At hindi siya magsisisi sa akin. Pero pag-iisipan niya pa daw. Dahil may kapatid pa daw siyang pinapaaral. Pero ang sabi ko, wala naman yun problema. At okay lang yun, gusto ko siyang mabigyan ng panahon na makapag-isip, ayaw ko naman kasi siyang madaliin sa puntong yun. Kinabukasan naman, papasok na ako ng school nang makita ko si Mama sa labas ng school namin. Tila inaabangan ako. Gusto akong pauwiin sa bahay pero tinanggihan ko iyon. Iniwan ko na lang si Mama sa labas at hindi na nilingan pa. Alam mo, Papa John, dahil ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. Dahil ko alam kung paano ko magagawang mapatawad si Mama. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-aaral at trabaho ko. Pero dumarating talaga ang mga araw na kahit hindi man natin gustuhin, ay kusa na lang darating. Na-confine ako ng ilang araw sa ospital, at kailangan ko daw ng maraming pahinga. Pinagbabawalan na ako ng doktor na wag na magpuyat, hanggat maaari daw tumigil na ako sa pagtatrabaho. At mag-aral na lang. Pero hindi ko kaya yon. Dahil kailangan ko ng pera kaya kailangan ko din ng trabaho. Kaya naman sa dalawang iyon mas pinili ko na lang ang magtrabaho para may pera ako at mapapangalagaan ko pa ang katawan ko. Saka na lang siguro ako mag-aaral, mag-iipon muna ako para hindi na ako masyadong mahirapan. Di naman nagtagal ay sinagot na ako ni Vivian. Kaya naman sobrang saya ko nang sa wakas ay naging kami na ni Vivian. Walang araw na hindi ko pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Simula nung nag-full-time na ako sa trabaho ko ay binalak ko na magbukod sa kaibigan ko. Masyadong kasi akong nahihiya sa kanila. Madali naman akong nakalipat dahil medyo lumaki na ang sahod ko. Sarili ko na ang kilos ko, kaya naman sobrang saya ko na unti-unti ko na nagagawa ang lahat ng mga gusto ko. Paunti-unti ay bumibili ako ng gamit dito sa bahay para naman may naiipundar ako para sa sarili ko. Paminsan-minsan ay dito kami tumatambay ni Vivian sa bahay bago kami pumasok. Dahil parehas naman kaming panggabi. Ang sarap sa pakiramdam, Papa John, na ganun ang routine ng buhay namin. Hindi ko naman maiwasan matukso ako sa kanya. Sino ba naman ang hindi matutokso kung may kasama kang magandang babae sa bahay mo?
Sinungaling ako kung sasabihin ko kung wala pang nangyayari sa amin. Nasa tamang edad naman na kami at kaya ko naman na siyang buhayin. Paminsan-minsan naman ay sumasama ako sa bahay nila tuwing may libre akong oras. Kaya naman nakilala ko na din ang lola at kapatid nitong si Daisy. At wala naman sila masabi sakin. Kaya para makatulong kay Vivian ay tumutulong din ako sa pag-aaral ni Daisy dahil alam kong inaayos naman nito ang kanyang pag-aaral. Nursing ang kinukuha ni Daisy. Kaya naman lagi siyang nakaputi. Maganda din ito tulad ng ate niya. Di naman nagtagal ay dumating ang magandang balita sa akin. Isang gabi pagpasok ko ng work ay agad na bumungad sa akin si Vivian na tila natatakot. At sinabi niyang buntis siya at di daw niya alam ang gagawin niya. Sobrang saya ko naman nang marinig ko ang balitang yun, Papa John. Kaya agad ko siyang niyakap. Niyakap ko siya sa sobrang saya ko. Ang saya-saya ko nang marinig ko ang balitang yun galing sa kanya. Agad naman napawi ang kaba sa kanyang dibdib na makita niyang masaya ako. Kaya naman pagkalabas namin ng work ay magkasama kaming pumunta sa bahay nila at ipinaalam ang magandang balita. Sobrang saya ko. Natanggap naman ito ng lola niya at kapatid niya. Kaya nung araw din na yun ay nagsama na kami sa iisang bubong, Papa John. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong ingatan ang magiging anak namin. Hinding-hindi ko gagawin ang ginawa ng mama ko, hinding-hindi ko siya iiwanan. At kahit na magkabukod na kami ay patuloy pa din kaming nagbibigay ng pangangailangan ni Daisy sa kanyang pag-aaral. Nangangako naman si Daisy na pag nakagraduate na siya, ay siya naman ang tutulong sa amin. Kaya isinantabi ko muna ang pag-aaral ko, Papa John. Dahil magkakaroon na kami ng anak ni Vivian at pinag-aaral pa namin si Daisy. Okay lang yun. Ang mahalaga masaya kaming nagsasama ni Vivian, Papa John. Naging mahirap ang paglilihi ni Vivian, Papa John, kaya naisipan kong patigilan na lang siya sa kanyang trabaho. Gusto ko kasi mapangalagaan niya ang magiging baby namin. Gusto ko lumabas ito ng maayos at malusog. Pero ayaw pumayag ni Vivian na magstay lang siya sa bahay. Gusto daw niya ay may ginagawa siya. Naiinip lang daw siya sa bahay at gusto daw niya makatulong sa akin. Maliit pa naman daw ang tiyan niya at kayang-kaya pa daw niyang magtrabaho. Pumayag naman ako, Papa John, kahit na araw-araw akong nag-aalala sa kanya. Kaya naman pinalipat ko ang duty niya sa pang-umaga, dahil ayaw kong napupuyat siya. Pumayag naman ito, lagi na lang daw siyang mag-iingat. Kaya naman pumayag na lang ako sa gusto niyang gawin. Lahat ng gawain sa bahay ay tinatapos ko na bago ako pumasok sa panggabi dahil gusto ko ay lagi wala na siyang gagawin pag dumadating siya. Pinasasamahan ko na lang siya kay Daisy sa gabi para hindi siya matakot matulog habang nasa work ako. Nang malaman ng mga tiyahin ni Vivian na nag-asawa na ito ay kinuha na nila si Lola at dinala na ito sa Manila para daw makapamasyal ito doon. Kaya naman lumipat na ng tuluyan sa bahay si Daisy. Naging maayos naman ang kanyang paglipat dahil yung mga gawain ko sa bahay ay siya na ang gumagawa. Kaya hindi na ako masyadong nahirapan. Hindi na ako masyadong nag-aalala kay Vivian tuwing umaalis ako sa gabi. Lumipas ang mga buwan, magsi 6 months na ang tiyan ni Vivian. Masyado nang malaki ang tiyan niya kaya gusto ko na lang na nasa bahay siya. Gusto kong maingatan ang baby namin. Pumayag naman ito na umalis muna sa trabaho dahil medyo nahihirapan na din siya magtrabaho. Kaya sobrang saya ko na nakakasama ko siya sa umaga tuwing dumarating ako galing trabaho. Dahil sa pagkaka-resign ni Vivian sa trabaho ay nalipat naman ang duty ko sa pang-umaga. Kaya naman wala akong magawa kundi pumasok sa umaga dahil wala kaming gagastusin at kailangan din namin madagdagan ang ipon namin sa panganganak ni Vivian. Nag-aalala akong pumasok sa trabaho na walang may iwan kay Vivian. Dahil si Daisy ay kasabay kong pumapasok sa umaga. Kaya naman tuwing uwian na ako sa trabaho, ay agad na akong dumidiretso sa bahay. Sa tuwing Sabado at Linggo naman ay walang pasok si Daisy kaya nababantayan niya si Vivian. Isang araw pagdating ko ng bahay ay may lalaki akong nakita na nakaupo sa sofa at si Daisy ay nakahiga sa hita nito. Nang makita nila ako na ay agad naman itong umayos ng upo at ipinakilala sa akin si Franco, boyfriend daw niya. Sa unang kita ko palang kay Franco ay mukha na itong babaero. Pero di ko nalang pinansin yun dahil alam kong nagkakamabutihan sila.
Pero nung nakaalis na si Franco ay pinaalalahanan ko na lang si Daisy na wag na magpapadala sa matatamis na salita ni Franco. Di ko alam pero concern ako sa kanya at ayaw ko siyang mapahamak. Ayaw kong umiiyak siya bandang huli. Simula kasi nang tumira ito sa bahay ay naging malapit na ito sa akin. Lagi kaming nagbibiruan at si Vivian naman ay patawa-tawa lang tuwing nagbibiruan kami. Kaya naman magaan na ang loob ko kay Daisy. Kapatid na talaga ang turing ko sa kanya. Kaya naman ayaw ko nang may manluloko sa kanya. Kinabukasan ay tila tamad na tamad akong pumasok. Ayaw na ayaw kong pumasok ng araw na yun. Pero kailangan kong pumasok dahil kailangan na kailangan namin ng pera. Si Vivian naman ay tulog na tulog pa kaya hinayaan ko muna siya. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko naman si Daisy na nag-aasikaso na ng pagkain. Inaantok pa ako nang mapadako ang tingin ko sa bandang likod niya na naka-short lang na maiksi at nakasando lang na puti. Kaya naman napansin ko na wala itong damit na pangloob. Hindi ko naman maiwasan na titigan ang katawan niya Papa John. Sobrang ganda ng hubog ng katawan nito. Ayaw kong gawin pero tila ba hinihila ang mata ko na tumingin sa kanya. Kaya naman ng pagharap niya ay kitang-kita ko na ang nakabukol sa dibdib nito. Kitang-kita ko din ang dalawang maliit na bilog na nakapatong sa dalawang bundok nito. Kaya naman tila pinag-initan ako ng katawan nang makita ko ang mga bagay na yun sa kanya. Bigla naman itong napasulyap sa akin na hiyang-hiya. Kaya naman napatingin ito sa sarili niya at tinakpan ang dibdib ng tuwalyang nakasampay sa balikat niya. Di ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga oras na yun. Kaya naman dumiretso na ako sa CR at naligo na. Matagal akong nakaligo ng mga oras na yun at tila paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang nakita kong iyon. Ayaw kong magkasala kay Vivian at sa kapatid pa niya. Habang nasa trabaho ako ay tila balisang balisa ang katawan ko. Hindi ko maipokus ang sarili ko sa trabaho nang may tumawag sa cellphone ko. Agad ko naman itong sinagot at bumungad sa akin ang masamang balita. Si Vivian daw ay nasa ospital kaya agad akong pumunta ng ospital ng mga oras na yun. Abot-abot ang panalangin ko ng mga oras na yun na sana walang mangyaring masama sa anak namin ni Vivian. Pagdating ko ng ospital ay bumungad sa akin ang balita na wala na ang baby namin. Naagasan si Vivian. Habang naglilinis daw ay nadulas at napabagsak ito sa semento. Sobrang sakit ng nangyaring iyon Papa John. Di ko alam na ganun lang kadali mawawala ang baby namin. Kaya pala tinatamad akong pumasok sa trabaho ko kanina dahil may masamang mangyayari sa baby ko. Bago ako pumasok ng kwarto ni Vivian ay umiyak muna ako ng umiyak Papa John. Para hindi niya makita na hindi ako pinanghihinaan ng loob. Dahil alam kong masakit din sa kanya iyon. Nang makatapos na ako umiyak ay dahan-dahan na akong pumasok at nakita ko si Vivian na umiiyak. Kayakap niya si Daisy na naka-uniform pa. Malapit lang naman ang school ni Daisy sa ospital kaya nakarating ito agad. Niyakap ko agad ng mahigpit si Vivian para maramdaman niya ang pagmamahal ko. Pero lalo lang itong umiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili, kaya naman pinalakas ko ang loob niya. Ayaw kong maramdaman niya na sinisisi ang sarili niya. Nang makalabas na si Vivian sa ospital ay pinagpahinga ko muna siya sa bahay. Ayaw ko siyang pakilyusan sa bahay. Kaya pinakiusapan ko si Daisy na siya na muna lahat ang gumawa ng gawain sa bahay. Pumayag naman ito dahil naiintindihan niya ang nararamdaman ng ate niya. Sa loob ng isang buwan na pagpasok ko sa work, tuwing umuwi ako ay lagi kong nadadatnan si Vivian na umiiyak. Kaya naman tuwing nakikita ko siyang ganun ay parang banibiyak ang puso ko. Kaya naman lahat ay ginagawa ko para mapasaya siya pero parang nawalan siya ng gana sa lahat. Mahirap na siya patawanin. Mahirap na siya pangitiin. Parang nagbago ang lahat sa kanya. Parang hindi na siya si Vivian. Lagi na lang siyang malungkot kaya nang sinabi niya sa akin na babalik na siya sa trabaho ay hindi ako pumayag pero nagpumilit ito. Lagi lang daw niyang maaalala ang nangyari sa kanya. Halos magdadalawang buwan na din siyang nagdaramdam sa nangyari. Kaya naman pumayag na ako kahit napipilitan lang ako. Naging panggabi siya sa duty, habang ako ay pang-araw. Hindi kami sabay pumasok kaya naman lalong naging magulo sa amin lahat. Nagkakausap lang kami tuwing dumarating ako galing trabaho at minsan ay hindi na kami nagkakausap dahil pag dumarating naman siya sa umaga ay dumidiretso na siya sa kwarto at natutulog na.
Nararamdaman ko naman na parang wala na akong halaga sa kanya. Lagi na lang akong nagmumakmak dito sa bahay, nag-aantay na asikasuhin niya. Magtatatlong buwan na walang nangyayari sa amin. Pag humihingi ako sa kanya ay humihindi kaagad siya dahil hindi pa daw siya handa. Kaya naman naiintindihan ko iyon. Kaya naman inintindi ko na lang lahat ng yun. Hanggang isang araw pagdating ko ng bahay, ay saktong paalis na si Vivian. Wala pa si Daisy noon kaya nilambing-lambing ko ang asawa ko pero ayaw niya magpalambing. Kaya naman umalis na ito ng ganun at pumasok na sa work. Masakit pa talaga sa kanya ang nangyari sa amin. Nagluto na ako ng gabihan namin at nagbili muna ako sandali ng alak sa labas para malimutan ko naman ang pambabaliwala sa akin ni Vivian. Habang yumiinom ako mag-isa ay napaiyak na lang ako. Ang hirap palang pigilan ng mga iyak pag nakakainom ka na. Kusa na lang tumutulo ang mga ito. Mag-aalas 8 na. Halos mauubos ko na ang isang bilog nang maramdaman kung dumating si Daisy galing school. Kaya nakita niya akong umiiyak. Kasabay nun ang pagbukas pa ng isang bote ng bilog at tumagay ulit. Napatanong naman ito sa akin. Kaya kinuwento ko sa kanya lahat ng hinanakit ko sa kanyang ate. Kinuwento ko sa kanya lahat na nasasaktan na ako. Ang mga pambabaliwala nito. Daing ko habang umiiyak ako na parang bata. Kaya naman napaupo siya sa harapan ko at tumagay din, nakita ko naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagtaka naman ako sa kanya. Kasabay nun ang pagkwento nito na hiwalay na daw sila ni Franco. Nakita daw niya na may kasama itong iba at magka-holding hands pa. Kaya naman nakipaghiwalay na daw siya kay Franco. Sayang, sinayang ni Franco ang kagandahan mo. Sambit ko sa kanya na nahihilo na. Alam mo kuya, sinasayang din ni ate ang pagmamahal mo sa kanya. Ramdam ko ang pambabaliwala niya sa iyo. Sambit naman nito na lasing na din. Pulang-pula na ang mukha niya sa kakaiyak. Dagdag pa nito ang alak na lalong nagpapula sa kanya. Ang ganda-ganda ni Daisy, Papa John. Mas maganda siya kisa sa ate niya. Dagdag pa nun ang pagpuyod niya sa kanyang mga buhok na tila nag-slow motion sa paningin ko. Bakit nga ba sinayang siya ni Franco? Kung tutuusin ay swerte na si Franco sa kanya. Kasabay nun ay paglapit niya sa kinauupuan ko at sumandal sa balikat ko. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango sa buhok niya. Nalalong nagpainit ng katawan ko. Paano ko pipigilan ang sarili ko kung ganito na ang nangyayari sa harapan ko? Tatayo na sana ako nang pigilan niya ako. Kaya naman napatingin ako sa kanya ng malapitan dahilan para matitigan ko ang mukha niya. Mga mapupula niyan labi, malalambot na pisngi, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. At pinakawalan ko na ang kanina ko pang gustong pakawalan sa kanya. Hinalikan ko siya sa kanyang mga labi. At kasunod nun ay nagpaanod na kami sa aming nararamdaman. Di ko mapigilan ang pangyayaring iyon. Di ko maihinto, kahit gusto kong ihinto. Ang hirap talaga pag may alak sa katawan. Di mo makontrol ang iyong sarili. Nagpaubaya lang naman siya sa ginawa kong iyon. At yun ang gabing magpapabago ng buhay namin tatlo. Kinabukasan ay sobrang sakit ng ulo ko na nakahiga sa sofa. Agad-agad ko naman tinabi ang mga bote ng alak na nasa harapan ko. Si Daisy ay wala na. Napatingin ako sa kwarto niya. Sarado pa iyon. Habang nagliligpit ako ay naalala ko ang lahat ng nangyari sa amin ni Daisy. Naalala ko lahat ng ginawa namin. Agad naman akong nakaramdam ng pagsisisi sa nangyaring iyon. Alam ko, hindi din ginusto ni Daisy ang nangyaring iyon. Pagkatapos ko magligpit ay nagluto na ako, para pagdating ni Vivian ay may makakain na siya. At dahil day off ako ay pumasok na ako sa kwarto at naghiga para makatulog pa. Ang sakit pa ng ulo ko. Naramdaman ko naman na lumabas si Daisy. Alam kong papasok siya sa school. Hindi na ako lumabas ng mga oras na yun dahil nagsisisi ako sa ginawa ko. Natatakot ako sa nangyari. Maya-maya naman ay narinig kong nagsalita si Vivian kaya nagtulog-tulugan ako. Naramdaman ko naman na niyayakap ako ni Vivian pagdating niya galing work at inaaya kumain. Kaya naman lumabas na kami at kumain habang si Daisy ay naka-uniform na at naghahanda ng umalis papunta sa work. Hindi naman kami nagpansinan ni Daisy sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy na ako sa pagkain at muli ay pumasok sa kwarto at humiga na. Maya-maya naman ay pumasok na si Vivian.
Matutulog na sana akong nang kinukulit niya pa ako na parang may ibig siyang sabihin. Kaya naman agad ko siyang pinagbigyan. Lalaki ako at alam ko ang ibig sabihin nun. Kaya naman buong puso ko itong pinagbigyan sa gusto niyan mangyari. Namiss ko siya, Papa John. Namiss ko ang mga bagay na ginagawa namin dito sa loob ng kwarto na ngayon lang ulit na ulit. Pagkatapos ay agad naman itong nag-sorry sa mga nangyari. Sorry daw dahil napabayaan na daw niya ako. Sorry daw kasi naging busy daw siya, at salamat daw kasi kahit ganun siya ay nandito pa din daw ako sa kanya. Sa sinabi niyang iyon ay lalo akong nag-guilty sa ginawa kong kasalanan. Mahal ko si Vivian, Papa John, pero di ko alam kung paano ko ipagtatapat ang lahat. Nakatulog na si Vivian ng mga oras na yun dahil puyat ito at may pasok pa siya mamayang gabi. Nang hapon na ay, ako na ang nagbangon para asikasuhin siya, dahil gusto kong bumawi sa kanya. Masayang masaya naman siya sa ginawa ko. Sa muli, Papa John, ay nakikita ko na ulit ang mga ngiti niya, sa muli ay masigla na siya ulit. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Ang hirap pala pag may tinatago ka. Maya-maya naman ay dumating na si Daisy at dumiretso na sa kanyang kwarto habang si Vivian naman ay nagpasok na sa work niya. Pumasok naman ako sa kwarto at iginayak ang mga gamit ko. Maya-maya naman ay bumukas ang pinto ng kwarto na agad naman akong napatingin sa pumasok. Dali-dali itong lumapit sa akin bago pa man ako makapagsalita ay nayakap na niya ako. Hindi ako makatanggi sa puntong iyon. Kaya niyakap ko siya pabalik. Sa muli ay may nangyari ulit sa amin ni Daisy, Papa John. Ilang beses pang naulit yun, Papa John. Tila ba hindi ko maiwasan ang mga ginagawa ko? Tila ba hindi ko matanggihan si Daisy sa tuwing lumalapit siya sa akin? Hanggang sa mabuntis ito, Papa John. Galit na galit si Vivian nang malaman niya buntis ito at ipakilala daw ni Daisy kung sino ang ama. Litong-lito ako sa mga nangyayari sa amin, ngayon ay nabuntis ko si Daisy at di na namin may itago ang nangyaring iyon sa amin. Isang gabi nakaalis na si Vivian nang masinsinan kong kausapin si Daisy. Gusto kong mag-sorry sa kanya. Gusto kong itama namin ang mali. Gusto kong panagutan lang ang baby dahil mahal ko si Vivian. Gusto kong magbukod na lang siya at ako na lang ang magsusustento sa kanya. Gulong-gulo ako. Basta ang mahalaga hindi malaman ng ate niya ang lahat. Mas mahal ko si Vivian. Ayaw kong mawala si Vivian. Ngunit sa di inaasahan ay bigla na lang bumukas ang pintuan. At bumungad sa amin ang mukha ni Vivian. Galit na galit ang nakikita ko sa mukhang iyon ni Vivian. Narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin. Agad naman niya kaming sinampal, dalawa ni Daisy at habang humihingi ng tawad. Ngunit patuloy lang ito sa pagsasample sa kapatid niya. At pagkatapos ay ako naman ang sinampal niya. Iyak nang iyak si Daisy sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ako umiimik. Hindi ako nagsasalita. Pulang-pula ang mukha ni Daisy nang tumigil si Vivian. Umalis si Vivian, Papa John, ng mga oras na iyon. Naiwan naman kami ni Daisy sa bahay. Hindi alam kung ano ang dapat gagawin. Ilang araw at mga buwan na hindi bumabalik si Vivian sa bahay. Simula ng iyon ay hindi na ako kinakausap ni Vivian, sana mapatawad niya ako. Dati sinasabi ko hinding-hindi ako gagaya sa aking mama. Pero parang ganun din ang ginawa ko. Sinaktan ko ang taong mahal ko at mahal ako. Nang manganak na si Daisy ay masayang masaya ako. Baby boy ang anak namin. Kuwit. Nang makaanak na si Daisy ay tuluyan na kaming naghiwalay. Mas pinili ko na lang na maghiwalay kami ni Daisy kaysa ipagpatuloy namin ang relasyon namin dahil hindi naman talaga namin gusto ang isa't isa. Sa ngayon ay nakatuluyan niya si Franco at tanggap naman ni Franco ang nangyari iyon kay Daisy. Hanggang ngayon ay sinusuyo ko pa din si Vivian na bumalik na sa akin. Nang nangyari ang lahat ng yun ay humingi na ako ng tawad sa mga magulang ko. Sa mga pagkakamali ko, kung hindi pa ako magkakamali ay hindi ko pa magagawang magpatawad kay mama. Sa ngayon ay dito ako tumutuloy kay mama at papa, habang pinagpapatuloy ang pag-aaral ko. Para naman pag pinagbigyan ulit ako ni Vivian ay mas magandang buhay na ang maiaalok ko sa kanya. At sana sa muli ay matanggap at mapatawad na niya ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po, Papa John, at magandang araw sa inyong lahat.